pangkat, unang pangkat, pangalawa, ikatlong pangkat. Ngayon naman ay manunood kayo ng video. Ang pamagat ng ating aktibidad ngayon ay talaga! Ganito ang panuto. At para sa video panuto, ang bawat pangkat ay gagawa ng isang pagmimikaya para sa mga AITA na magpabakuna laban sa COVID-19 at ihayag kung bakit mahalaga ang magpabakuna. Sa loob ng 2 minuto pagkakadla at 1 minuto para sa presentasyon. At bago namin ibigay ang 2 minuto pagkakadla ay panoorin muna natin ang video.
magandang umaga sa inyong lahat. So, andito kami ngayon upang ilathala ang aming tugon ngayon na kayo ay papakunahan. Alam namin na marami kayong concern na patungkol sa pagbabakuna. Ngunit nais lamang po namin ipaalam sa inyo na marami na po sa inyong magmukhang nagpabakuna at kung inyong makikita, wala namang nangyayari sa kanila. At ito po kung inyong titingnan ang mga dinala po namin ngayon na magbabakuna sa inyo ay mga professional. So yun lamang po. Example, ako ang COVID. Bakuna para iwas sakuna. Wow! Sampu sa 28 na hindi na baksinado at kumpirmadong mag-positibo sa COVID-19. Sa panahong ito, ang kalusugan ng lahat ay ang aming prioridad. Sama-sama nating labanan ng pandemya para sa kaligtasan at kalusugan ng bawat isa. That's all. Talaga, napakahusay na buong pampatay. Napakahusay yung lahat. Kaya niyo ba itong gawin? Very good. Very nice. Sige, tayo. Very good.
Si Jem. Very yummy. Ice cream good! Paano nakaka-apekto ang opinyon ng isang tao laban sa pagpapabakuna? Nakaka-apekto ang opinyon ng isang tao sapagkat nag-iiba din ito ang opinyon ng iba at pananaw nito. Very good. Ayun naman ay mula sa ating ginawang aktibidad at sa ating katanungan, ano kaya sa tingin nyo ang ating magiging paksa? Ito ba ay tungkol sa komentaryong panradyo? Tama ba yung partner? Tama. Ngunit bago tayo tungo sa ating talakayan ay babasahin muna natin ang layunin para sa araw na ito. Marito ba pumasang lahat? Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay naasahang makamit ang sumusunod. Nakikilala ang tamang istruktura sa komentaryong panradyo. Nagagamit sa sariling opinyon ang mga hudyat ng konsepto ng pananaw at nakakasasadula ng isang podcast sa ginawang komentaryong panradyo. Ngayon naman ang ating paksa, di ba, ay tungkol sa komentaryong panradyo. Sino kaya sa inyo dito ang makapagbibigay na ideya kung ano kaya ang komentaryong panradyo? Casanova? Sa tingin mo, ano kaya ang komentaryong panradyo? Sa tingin ko, ang komentaryong panradyo ay maaaring naglalaman ng panititigan ng estasyon o pansariling pananaw na lamang ng komentarista. Maraming salamat, Casanova. Ito nga ba ay nagmumula sa isang radio station, Teachers Art? Maaari mo bang ibahagi sa kanila kung ano nga ba ang komentaryong panradyo? Bago ang lahat, alam naman natin sa ating binabasang dyaryo o pahayagan o sa magazine, ang komentaryong panradyo na tinatawag nila doon ay isang editorial. Ang editorial ay, ano na ang editorial? Ay, mga pahayag na Opinyon ng nagmamahalan. Tabanaw na tabanaw. Ano ang editorial? Tapos, ayon sa aking kalaman, ito ay naglalahad ng mga opinyon ng mga tao at naglalaman ito ng mga paglugot na bunga ng isang pag-aaral tungkol sa isang issue na nag-challenge umahamon ng mga opinyon ng madla. Maraming salamat, Tabanaw. tama, ang editorial ay naglalahad ng mga puro opinyon ng isang tao at naglalaman o naglalahad din sila ng mga impormasyon na makatotohanan at nakabatay sa datos o pananalisis. Ang komentaryong panradyo din ay nagtama si Casanova. Ito ay naglalaman ng panindigan ng estasyon o pansariling pananaw lamang ng mga komentarista tungkol sa isang issue na nangyayari sa isang lipunan. Ang komentaryong panradyo ay
Cantiveros, Gamale, at Umaya. Maaari ba kayong pumunta dito sa harapan? At inanyayahan ko kayong tatlo na pumasok sa ating mahiwagang radyo. Makinig po ang lahat sa nabawing pagsasalita. Handa na, handa na. Mula sa bulwagang pambalitaan ng DZDP, narito ang inyong pinagkakatiwalaang mga mahayag na sina Christy at Sarah. At ito ang Radyo Express. Magandang buhay sa inyo lahat. Magandang buhay, partner! Partner, talaga naman makikita sa akin ngayon ang magpapakuna ko sa COVID-19 sa mga sugali at kapulisan. Oo nga, partner. Kumain na ang marami. Sabi nga ng iba, hindi na naman mga sundalo at kapulisan ang frontliner. Nangyang din ang mga puno at iba pang itiyagi ng gobyerno. Totoo yan, partner. May punto na naman nga sila. Pero bakit nga ba uunahin ng mga sundalo at kapulisan na mapapunahan kontra COVID-19? Diyan din Pangulong Duterte, nais niyang unang mabakunahan ang mga sundalo at kapulisan kontra COVID-19 para mapanatili ang kanilang kalusugan habang nalalalaga sa peace and order sa bansa. Nako, hindi ba lagi na lang pinapagula ng Pangulong Duterte ang mga sundalo at kapulisan? Sa isang banda, partner, maingat din na unang mapabakunahan ang mga sundalo at kapulisan dahil sila talaga ang lagi nakasuot sa laban kontra COVID-19. Sila ang tagaprotekta ng bawat lugar upang makikita sa COVID-19. Pero alam ko, partner, ang vaccine na mula sa Chinese pharmaceutical company na Sinopharm ang gagamitin na may efficacy rate na 79.34 lamang. Samantala, hindi pa ito aprobado ng Food and Drug Administration or FDA ha? Partner, alam sa World Health Organization, WHO, wala talagang vaccine na magkakaroon ng 100% efficacy rate. Maging ang gawa ng US drug makers sa Pfizer, BioNTech at Moderna ay may efficacy rate na 99%. Ang mahalaga raw ay umabot ito ng 50% at ito ay magiging safe na para gamitin. Nako, di ba delikado pa rin yung ganoon, partner? Pero sige na nga, sige na ang mauna. Pero kung nga, partner, kaya hayaan na natin ang desisyon ng mga eksperto sa pagaganyang bagay dahil sila ang higit na nakakaalam kung ano ang mga bubuti para sa lahat. Ngayon ay kung saan ang kanilang binasang komentaryo ng panradyo kung talaga kayo ay nakinig. Tungkol saan ang paksa? Tungkol sa pagpapabakuna. Ngayon naman, kanina kay Teacher Zar ay ibinahagi niya ang simula, katawan at wakas. Yun ay ang tamang instruktura ng paggawa ng isang komentaryong panradyo kung saan sa simula ay binabahagi o Binabanggit na ang ang paksang tatalakayin, samantalang sa katawan ay ang laman ng paksa, ang panghuli ay maaari itong opinyon o solusyon sa sinabing paksa. At ito ay sa kanilang binasa at sa binigay namin script ay isa itong halimbawa ng komentaryo ng radyo. Ngayon naman ay tumungo tayo sa uri ng komentaryong panradyo. At una na riyan ang nagpapabatid. Ang nagpapabatid ay ito ay nagpapaliwanag at nililinaw ito ang mga bagay na may kaugnayan sa isyu. Kagaya kanina ng kanilang binasa ay nilinaw nila kung tungkol saan ang pagpabakuna. Ito ay tungkol sa pagpapabakuna para sa mga frontliners, di ba? At binahagi nila na si Pangulong Duterte daw ay
sa tingin ko, Teacher Zar, ay may sagot sila. Maaari mo bang ibahagi yung sagot, yung Sol? Ano sa tingin mo ang mga ugat ng pananaw sa script na aming binigay? So, base sa script na binigay mo, ma'am, ang mga ugat ng pananaw ay mga sumusunod. Sa isang banda, samantala, ayon sa at sabi ng maraming salamat. Tama ba yung Teacher Zar? Ito ay tama. Dahil ang ugat ng pananaw, ito ay paghuhudyat o ito ay ang paglalahad ng iniisip, sinasabi o paniniwala ng isang tao. Ginagamitan ito na, sabi nga ni Johnson, ito ay ayon sa, batay sa, akala ko o ni, sa paniniwala ko o ni, sa tingin ko at iba pa. Narito ang halimbawa, ibasa po. Sa kami ng iba, hindi lang naman ng mga sundalo at kapulisan ang frontliners. Ayon sa World Health Organization, wala talagang vaccine ang magkakaroon ng 100% efficacy rate. Maging ang gawa ng US drug makers na Pfizer, BioNTech at Moderna ay may efficacy rate na 95%. Nakita naman natin sa halimbawa na gumamit siya ng ayon sa dahil ito ay paniniwala ko. Ito ay paniniwala ng World Health Organization tungkol sa mga bakuna sa COVID-19. At ginamit niya ang sabi nga ng iba dahil hindi ito lang galing sa kanyang kundi ito ay galing sa ibang tao. Sunod ay At ang hudyat ng pananaw ay nagpapahiwatig din ng pag-iiba ng paksa o kaya ay pagbabago ng panghalatang pananaw. Ginagamit ng mga ekspresyon tulad na sa isang banda, sa kabilang dako, sa kabilang panig, samantala, habang tutusin at iba pa. Kung sa ka-Teacher Zar ay ginamit ang mga salitang ayon sa, batay sa, ito ay parang POV ng isang tao. Samantalang ito naman, ito sa isang banda sa kabilang dako ay kunti ko pagpapatuloy ng kanyang ginawang opinyon. At ito ang halimbawa, maaari niyo bang basahin? Sa isang bandang partner, mainam din na unang mabakunahan ang mga sundalo at kapulisan dahil sila talaga ang laging nakasuong sa laban kontra COVID-19. Samantala, hindi pa ito aprobado ng Food and Drug Administration or FDA. Ngayon naman dito sa inyong binasa, alin dito ang hudyat ng pananaw? Sa isang banda at samantala. Magaling. Ngayon naman dito sa script na aming ibinigay, maaari niyo bang hulaan kung anong klaseng uri ng komentaryo panradyo? Kung ito ba ay naghihikayat, nagpapabali, namuna, yung mga tinalakay natin na 5 uri. Nagja-judge. Yes po, Magan. May sagot po ang ating piling po tayo. Anong uri po ng komentaryo ang ating narinig o binasa? Para sa akin po, sa tingin ko, ito ay nangunguna sapagkat ito ay nagbibigay ng komentaryo sa isang issue. Maraming salamat po. Ngayon naman, magbabalik tayo kung talaga kayo ay nakinig. Teacher Zar. Bago tayo tutungo sa ating aktibidad ay ano nga ang tatlong uri at tatlong bahagi ng komentaryong panradyo? Simula, kawan at wakas. Ano ang ilang uri ng komentaryong panradyo? Nagpapalangin, nanghihikayat, nagpapakahulugan, nanunguna at nagpapahayag
Tahin na lang. Dito muna kayo, dito muna kayo. At para sa Ang paluto mo ay bibigyan naman kayo ng 5 minutong paghahanda at tig-1 minuto para sa pag-representa. at sinong nakapulot ng una? Sa unang aktibidad ay pagkatang Radio Opinion. Ito ay may pakikita kayong balita tungkol sa tatlong panukalang batas versus COVID-19 lusot na sa komite sa Kamara. Gagawa ko kayo ng komentaryo, pang-radyo, pati sa paksa at gagamitin ko po ang mga hudyat ng pananaw at isasadula ito sa pamamagitan ng isang podcast. Sino po ang mayroon na po kayong para naman po sa ikalawang aktibidad ay iRadyo. Gagawa ko kayo ng graphic organizer na naglalaman niyong sariling depresyon, batay sa iyong natutuhan at maaaring maglagay ng mga halimbawa. At sa ikatlong aktibidad ay Radformation. Kayo po ay magsasaliksik ng larawan tungkol sa kalagahan ng broadcast media pagdating sa mga sakit na kinakaharap dito. At pagkatapos ko ay gagawa kayo ng isang social media awareness campaign na nagkakahintay ng bibigyan ng informasyon sa mga tao. Maaari ko lang gumamit na kahit anong social media platform tulad ng Facebook, TikTok, at Instagram. Ang 5 minuto po ay magsisimula. Ay, ang QR code po para sa ating Padlet, dito niyo po ilalagay o ilalabas ang inyong mga ginawang script at yung mga graphic organizer. Maaari niyong i-scan Scan po. Or scan ay pagsasaliksik tungkol sa Tapos na mag-scan, ang 5 minuto po ay magsisimula na. aktibidad. Grace. Bonita sa nabi. Ang bag, nabili ko. First week. Huwag kaya po ah. Gantapan. Isa mo yung kibang po. Isa mo yung kibang po.
44 minutes na. Like, pagpapahalaga ang importansya nun sa social media sa pag-aware sa May isang minuto na lang titira. Malaki ang may katulong ng social Tulong ng social media para sa Kasi question, malaki. Kasi question, ano ang tulong mo sa media? Important sa social media sa Ido po naman tayo. Wala yung laptop. Ikaw, tapos na ang 5 minutong paghahanda. Ay, sana I-type na lang magbawasan na ilang aksidad o ay ang unang pangkat. Maaari na kayo pumasok sa aking pagwaga. kasi question, ano ang Pakinggan natin ang kanilang ginawang komentaryong panradyo. Makinig po ang lahat. Wala na po. Ano na lang? Balita ko ninyo, COVID-19 update. Ang mga kanukalang batas nito ay nakatuon sa pagpapabuti ng access sa healthcare, pagpapabilis ng pagbibigay ng ayuda at pagbuo ng mas maayos na sistema para sa disaster response. Malinaw na layunin ito, tiyak mas handa ang bansa sa mga pandemya. Pero ang tanong, sapat na ba ito? Tama, Vicky. Kumita ang intensyon ng mga kanukalang ito. Ngunit ang punto at intensyon ng ipapagpad na marito sa tao. Hindi sa batas, kailangan ng transparency at sapat na pondo. Sa tingin ko, malaga rin ang partisipasyon ng publiko sa pagbabantay sa implementasyon nito. Ano tingin mo, Ryan?
Ito ang graphic organizer na nagawa ng pangatawang grupo. So, sa aming mga natutunan ngayong araw na to ay tinalakay ng ating mga guro ang mga bahagi ng komentaryo at ang mga uri ng komentaryo panradyo. So, una sa bahagi ng komentaryo, syempre ang simula, katawas at bukas. So, ang definition ng simula ay tinutukoy ang isyong tatalakayin. So, example ng simula ay ngayong araw, tatalakayin natin ang epekto ng COVID-19 sa mga kabataan at matatanda. Pag sinabi naman natin katawan, ito ay nagpapahayag ng opinion sa isang komentaryo pang radyo. Katulad na lang na ayon sa DOH, mataas ang kaso ng COVID-19 dahil sa kawalan ng sapat na bakuna sa ilang probinsya. At ang wakas ay nagbibigay ito ng bukod o panawagan at panawagan para sa aksyon. Katulad na lamang ng pagkikayat ng lahat na magkilahok sa bayanihan upang tulungan ang mga kababayan na nangailangan. Now, sa mga uri ng komentaryo pang radyo, meron tayong 5, which nagpapapatid, naghuhikayat, nagpapakahulugan, namumuna, at nagpapahalaga. So, sa nagpapapatid, ito ay nagbibigay liwanag tungkol sa issue at ang naghihikayat ay nananawagan para sa suporta. Ang nagpapakahulugan naman ay pinapaliwanag ang balita at epekto nito. Ang namumuna ay nagbibigay ng puna at mungkahi at ang nagpapahalaga ay nagbibigay papuri o parangal. So, now, sa mga hudyat ng pananaw, una ay paghudyat ng iniisip o sinasabi at ang pagpapaiwatig ng pag-iba ng paksa o pananaw. So, halimbawa, na paghudyat ng iniisip o sinasabi ay sa palagay ko dapat mag-ingat tayo sa pagbibigay ng maling informasyon. Ito ay paghudyat ng iniisip o sinasabi dahil ito ang naiisip ng isang tao tungkol sa kung ano nga ba ang kanyang pinatalaan. At ang pagpapaiwatig ng pag-iiba ng paksa o pananaw, sa kabilang dako may mga positibong epekto rin ang lockdown sa kalikasan. So, ito ay halimbawa ng pag-iiba ng paksa dahil iniiba niya or like, nasi-shift siya ng topic paksa from one to another. So, yun lang ang maraming Salamat po, Dr. Kat. Kayo naman ay ang ikalawang pangkat. So, ano nga bang kahalaga ng broadcast media pagdating sa mga sakit at mga kakakabilin? Ang broadcast media ay isang malaking bahagi ng ating mundo, lalo na sa panahon ng pandemya na COVID-19 at AIDS. Sa pagkalat ng sakit sa buong mundo, ang social media ay naging isang panahon na kukulang ng informasyon para sa miliyon tao. Narito ang ilang dahilan kung bakit mahalaga ang broadcast media. Una, mabilis na pagkalat ng informasyon. Pangalawa, pag-access sa iba't ibang pananaw. Ang social media ay nagbibigay ng isang platform para sa iba't ibang pananaw at karanasan patungkol sa mga sakit. Maaaring ibahagi ng mga tao bilang mga kwento, mga karanasan sa hindi positibo sa COVID-19 at iba pang mga sakit. Ito ay maaaring makatulong sa iba ng manawa ng sakit at kung paano ito nakakapekto sa mga tao sa iba't ibang paraan. Pangatlo, pagpapalaganap ng kamalayan. Ang social media ay isang epektibong tool para sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa COVID-19 at iba pang mga sakit. Pang-apat, pagpapalakas ng komunidad. Ang social media ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng komunidad sa panahon ng pandemya. Maaaring magamit ang mga grupo sa social media upang magbahagi ng mga matutunan ng alok ng suporta sa isa't isa at pagkano ng mga komunidad sa komunidad. Subalit, kaakibat nito ay mga hamon sa broadcast media. Ang broadcast media na ang maging isang breeding grounds para sa mga teorya ng konspirasyon at mga maling impormasyon na maaaring magdulot ng takot at ito. Dahil dito, maaaring makatulong sa ang broadcast media sa mabilis na pagkalat ng informasyon at access sa iba't ibang pananaw, pagpapalaganap ng pangalayan at pagpapalakas sa komunidad. Gayunpaman, mahalaga na maging maingat sa pagkuha ng informasyon mula sa social media, broadcast media at sa wiki ang pinagbulan ng informasyon bago ito kaliwalaan. Maraming salamat po. Tapos na ang tutong pangkat. Ay maaari pa kayong tumayo at gawin ulit natin ang very good. Jem, One,
Basta sasamahan ako ni Robert sa... Ay, Robert lang, wala. Ilang hera ng apoy ko. Very good.
Bako. Hello,